Okay, so kamusta po tayong lahat? So nandito po tayo ngayon sa isang video wherein long form po ito. Isa po itong tutorial dahil ako din po ay dating teacher sa Pilipinas. So gumawa po ako ng isang system. Actually, before po kami lumuwas po ng US is ginawa ko po ito. So ito po yung pag-generate po ng item analysis report with some statistical analysis na rin like MPS saka yung mga mean, median po nung ating ginawang exam. Okay? So, pagka ginamit po natin ito is automatic na po na ma-generate kung i-upload po natin or kung i-import po natin dito yung data natin galing sa isang app. Okay, yung app na po na yun is yung sa ZipGrade. So, malamang po sa mga gumagamit na. So, familiar po tayo dito sa ZipGrade. So, yung ZipGrade po is ito po yung madalas na gamitin ngayon sa mga exam, sa mga public schools para mas mapabilis po yung pag-check. Okay? So, balik po tayo dito. So, yun nga lang, kailangan ito ng username and password. So, kung interested po kayo is mag-comment lang po kayo sa video na to para mabigyan ko po kayo ng detail kung paano nyo po ito ma-access. Okay, so bigyan ko lang po kayo ng demo kung paano ba ito gumagana. Okay, so number 1, so kailangan lang munang pumunta ng ating zipgrade.com at ilagin ang ating account na ginagamit sa pag-exam. Okay? Ayan. So habang nilalagin ko siya, of course, para naman mapanatili yung privacy ng account. So hindi ko muna siya i-video, ilalagin ko muna siya. Sis Okay, one more time. Mukhang mali yung input ko. Okay, so ayan po na nalagin ko na siya. Okay. So, punta lang po tayo ng quizzes. Okay, anyway, itong account na po ito is ako rin po yung nagbigay sa kanila dahil meron po siyang free subscription. Okay? So, pili na lang po tayo dito. So, let's say, punta po tayo ng quizzes. Ayan, quizzes. Wait, anak. And then, hanapin po natin kung, halimbawa, yung mga previous na pina-exam po natin. For example, puntahan po natin itong General Mathematics. Okay, so by the way, pinaalam ko naman po sa teacher na nagha-handle nito at gawing sample po yung kanyang subject. So, ayan. Okay, so dito na tayo para wala po tayong makitang mga pangalan dyan. So, punta po tayo dito sa may quiz statistics. So, sa totoo lang, dito sa ZipGrade, makikita nyo na po yung yung mga ibang stat dito like yung average, standard deviation, ganon. Pero hindi ganito yung format madalas na gusto ni DepEd na pinapagawa sa atin. So napipilitan po tuloy tayong gumawa pa ng iba. Okay, para magawa po natin yung format na yun na madali lang. So ang gawin po natin is punta po tayo dito. So from quizzes, ayan, pinakita ko po sa inyo dito. Click nyo yung quizzes and then piliin nyo po kung ano yung subject. Of course, alam nyo na po yun. Pinili ninyong subject na igagawa ng report. And then, scroll down po kayo dito sa quiz statistics. And dito po sa Excel, click nyo po itong standard format. Ayan. So, pagka-click nyo po siya, so magda-download na po yun. Okay. Magda-download na po siya at ayun po. Ayun siya, nag-download na. So ang gagawin po natin ngayon is punta lang po tayo dito sa may app na to or sa web app na yan and then login po natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. So ganyan lang po siya kadali. So unang unang makikita nyo is student sample percentage. So pipiliin po natin. So usually po pag mga 60 above yung estudyante natin, so ang ginagamit po natin dyan is itong 30
Okay? And choose file. So piliin po natin yung dinownload natin kanina from Zipgrade. Ayan. So open and click generate report. So nag-upload na po siya and then andyan. So dalawa po yung pwede nating i-download. Yung Excel report po is okay, ito po yung Excel file na naglalaman po nung process kung paano ginawa niya yung item analysis. Ito namang Word report, documents po yung format niya. So ito po yung ready to print na document. So ito po yung i-click na lang natin para maipakita ko lang sa inyo. Ayun. So open ko na siya dahil nag-download na. Ayan. So ayun po siya. So from the data po na nandun sa Excel na generate po ng Zipgrade from doon sa pinerform po na exam. So ito na po yung kanyang output file. Ayan. So meron na tayong item analysis table. Ayan na. So meron tayong difficulty index, discrimination index, saka yung remarks natin. And then dito sa baba, meron na rin po siyang summary statistics, yung mean score, standard deviation, and the MPS. So ito po is, of course, lalagyan nyo na lang ng mga details ng region nyo po, kung anong division po kayo, anong school, and then anong school address, and then lagyan nyo na lang ng logo, both sides, school, and then yung kung anong man logo yung gusto nyong ilagay. Then dito yung details ng subject, kung sino yung nag-prepare, of course kayo as teacher, and then kung sino mag-approve, mag-check, mag-note, at kung anong quarter. And after that, print kagad. And ang maganda, kung gusto nyong i-edit, so pwede naman pong ma-edit yan. Ayan. So ganun lamang po niya kadaling i-generate yung ganitong format. So usually sa natatandaan ko, ganitong format po yung pinapasubmit po sa amin every end ng examination or ng quarterly examination. And of course, pwede natin itong gamitin kapag nagpapaquiz tayo para ma-improve po natin yung mga test questions po natin at mag-reserve po tayo ng test bank na tinatawag. So yun lamang po, hopefully is na may natutunan tayo, and kung gusto nyo po ng details about this application is mag-comment lang po kayo sa video na to. Maraming salamat.